Right? Ito itatato natin kay boss ngayon. Portrait. Memorial portrait. Dito sa braso niya. Meron pa yan dandelion. Pati yung kamay na may hawak na rosas. Panoorin nyo na lang. Let's go. Ngayong araw, isang murang tattoo na naman ang ibibigay natin para sa Mama's Boy na OFW family provider na dumayo pa all the way from Las Piñas papunta dito sa Baras Tattoo Studio kasama ang 15 years long partner, Mrs. Asawa, minamahal, love, sweetheart, honey bun, sugar pop, baby. Ay, ang dami na. Sobrang in love niya raw kasi kay Madam. And per client story, siya lang daw ang babaeng pakamamahalin niya dahil siya lang ang pinangako niya na makakasama habang buhay. Siya lang ang pinaka-importanting babae bukod sa kanyang ina. Anyway, client requested a memorial tattoo portrait sa kanyang kanang right lower inner loob ng forearm na braso. Ito ang kanyang second tattoo. Pero di na yun importante. Ngayon, bawat segundo, minuto at oras palagi niyang naaalala ang kanyang ina. Alam ko, lahat naman tayo. Sino ba namang hindi? Pero kay Bossing, magkahalong emosyon na saya at lungkot ang kanyang nararamdaman. Ilang linggo na rin ang nakakalipas nung biglaang napauwi si Bossing dito sa Pinas galing pa sa Europe. Wala pa siya 1 taon sa trabaho at di pa tapos kontrata niya. Pero di na makakapaghintay yung masilayan niya ang mama niya. Nakakalungkot man isipin at tanggapin pero yun na ang huli. Pero hindi pa naman daw na huli ang lahat. Marami raw silang masasayang alaala magkasama. Yun na lang yung binabalik-balikan niya. Ako ay wala na ring nanay. Bagaman nung una ay nalugmok din ako at nawalan ng gana. Paglipas ng ilang buwan ay na-realize ko na di pwedeng tumigil ang ikot ng mundo ko dahil may nawalang importanteng tao sa buhay ko. Sigurado ako na kung nasaan man siya ngayon, nanonood siya at gugustuhin para sa akin na I live my life to the fullest nang walang pagsisisihan. Kung minsan kasi, tsaka lang natin maiintindihan ang kahalagahan ng isang bagay pag wala na ito sa atin. Sa tao, pag wala na sila. Pag huli na ang lahat, kaya kalimitan, may mga regrets tayo. Mayroon tayo mga nire-reserbang yakap at halik, hindi natin maibigay kasi nahihiya, awkward, or parang ambaduy, ganun. Pero, sa totoo lang, dapat ibigay na natin yung deserve na love nila, 'di ba? Habang pwede pa nilang maramdaman, 'di ba? Hangga't nandyan pa sila sa tabi natin, hangga't kasama pa natin sila. Kasi minsan ganun din, 'di ba? Like sa family natin, pag bata nahihiya, ganun. Pag binata na, mas lalong mahirap na kasi makikita ng iba or awkward. Basta mga ganun, 'di ba? And pagka naman nagkaroon na ng sariling pamilya, lilisan na dun sa tahanan, bubukod na ng bahay. Wala na, tapos hindi na bibisita man lang yung mga magulang. Sobrang nakakalungkot isipin nun, 'di ba? Samantalang pinalaki nila tayo para samahan sila sa pagtanda, para may mag-aalaga sa kanila, may mag-aaruga. Ibigay na natin lahat ng deserve nila. They deserve everything naman and they deserve the best kasi they spend their life caring for us. Grabe, simula pagkabata pa lang. Ganun nila tayo kamahal, 'di ba? Sabi nga, 'di ba, regalo mula sa langit, 'di ba, yung supling or yung pagkakaroon ng anak. Yung mga matatamis na salita ang hindi natin nasabi sa kanila nung nabubuhay pa sila. Sabihin nyo na kung gaano nyo sila kamahal, kung gaano nyo na-appreciate yung mga ginagawa nila lahat sa inyo, yung pag-aasikaso,
Eto nga kay boss, kahit daw yung simpleng pagtitimpla lang ng kape na palagi daw inaalok, hindi niya daw yun makakalimutan. Sobrang asikaso din kasi talaga ng parent niya. Like, hindi kasi spoiled din tawag dun eh. May mga parents kasi na ginagawa nila yung pag-aasikaso kagaya nun, pagpapasok sa school at their own will. Yun yung, dun sila masaya, dun mas tumataba yung puso nila, dun mas nare-realize nila lalo kung gaano nila tayo kamahal, di ba? And it's din pleasure din para sa kanila na gawin yun para sa atin. Kung mayroon kayong isang araw o kahit na ekstrang oras lang na pwede nyo sila kausapin, samahan, para mag-bonding, kung ano naman trip nyo, pwedeng sports, pwedeng gala, pwedeng picnic, 'di ba? Kahit yung simpleng paggala lang sa mga pasyalan, yung simpleng pamamalengke or pagmumol, 'di ba? Tapos aalagaan din natin sila pag may nararamdaman sila, pag nalulungkot sila, kasi tayo dati nung bata pa tayo, hindi natin kayang alagaan yung sarili natin. Sila, nagpupuyat sila para siguraduhin na bumaba yung lagnat natin, di ba? Tapos inumin natin yung gamot. Pagluluto tayo ng mainit na sabaw kapag nilalamig tayo, pagka inaapoy tayo ng lagnat, di ba? Sobrang nostalgic nun para sa akin kasi yun yung mga times talaga na nare-realize ko dati na nararamdaman ko na sobrang mahal ako ng magulang ko, kasi kung paano sila mag-alala at kung paano nila alagaan, 'di ba? Kahit nagkakanda-puyat-puyat na sila. Kahit sobrang dun mo din makikita na natatakot sila kapag hindi na nila maintindihan yung nangyayari, pag ang dami ng masakit sa'yo, pag hindi ka pa rin gumagaling, ilang araw ka nang may sakit. Parang gusto mo na lang na magaling na ako agad para hindi na sila mahirapan mag-alaga, para hindi na sila mahirapan mag-asikaso. Kaya, ayun, mahalin lang natin sila. Alam ko hindi naman palaging ganito yung content ko na sobrang seryoso. I know, sobrang drama. Pero, wala lang. I'd like to take this opportunity lang para i-remind kayo dyan, guys. And para sa akin din, since may tatay pa naman ako, remind yung bawat isa sa atin, kahit na yung sarili ko, na mahalin natin sila. Hindi lang din naman yung parents natin, pati yung mga anak natin, pati yung mga kapatid natin, o kahit pa na mga kaibigan na mga importanteng tao sa atin, di ba? Paalagaan lang natin sila, pakita natin kung ano yung mga pwede natin gawin, tulungan natin sila kung kinakailangan, at siguraduhin nandyan tayo palagi kapag basta kaya natin, 'di ba? Suporta, moral support, financial support, lahat ng support, physical man 'yan, mental. Masaya, nakaka healthy yan for their mind, for their well-being. Sobrang sarap sa pakiramdam na may nagmamahal, kaya yun lang. Bago maulian lahat, 'di ba? Gawin na natin yung pwede natin gawin. Let's do our best every day. Teka na, pahaba na naman tong video ko. Para sa mga tropa natin diyan na gusto ng murang tattoo kagaya nito, kontakin nyo na agad ako sa FB page More Than Vlogs. Text o tawagan ako sa cellphone number ko 0970-825-0395. Sa mga tropa na ayaw pumunta dito sa Barastato Studio, tinatamad mag-commute or nalalayuan, napadali ko lang kausap, sabihin nyo lang sa akin kung nasaan kayo at pupuntahan ko kayo. Sumigaw lang kayo ng Darna, at hindi ako si Darna, pero paliliparin ko yung motor papunta dyan sa kinaroroonan niya. Paano? Bago matapos tong video, panoorin at alamin muna natin ang tattoo client review. Let's go! Yeah, gusto mo ba ng tattoo? I got you bro. Full back, full sleeves, full leg, let's go. Full front, sa tuhod, sa siko, sa leeg, ulo, kahit face ganado. Support local, proud, Pinoy artist. Murang tattoo pero maangas. Boss, tapos na yung tattoo mo. Anong masasabi mo?
men. Yun, no? Rate mo na, boss. 1 to 10. Ano, solid 10, boss. Yun, no? Thank you. Dinakay pa tayo niya ni bossing galing sa Walaan mo. Sa Las Piñas. Las Piñas. Pero si bossing, ano, balikbayan yan. Galing sa Czech Republic. Czech Republic. Yun, katabi ng ano yun eh. Cross Republic. Joke lang. Ulit ka pa ba, boss? Oo, pabalik tayo dito. Oh, pero actually eto, medyo nabitin kami dito. Yan. Nabitin kami ng konti dyan, pero babalikan namin yan. Hindi kami papayag na ganyan lang yan. For now, dyan muna kami. Grabe naman kasi talaga mga sinungkit namin dito dyan. Sige boss, salamat sa tiwala. Thank you, thank you.